Ano nga ba ang nangyayari kay SWIFT at XRP ngayon? Ayan. Ang SWIFT po ay naglabas ng malinaw na pahayag. Wala silang plano na gumawa ng kanilang sariling digital currency. Sa halip, gusto po nilang mag-focus sa interoperability gamit ang ISO 20022, isang international standard na nagpapabilis at nagpapalinaw sa financial messaging. Para po sa XRP community, malaking balita ito dahil ibig sabihin hindi po magiging direct competitor si SWIFT sa XRP Ledger, kundi posibleng magiging kapartner pa ito sa hinaharap or sa future. Kaya maganda po ito. Ngayon ay ano po ba ang ISO 222 at bakit po ito mahalaga? Ang ISO 222 ay hindi lamang po simpleng upgrade ng financial messaging system. Ito po ay isang bagong standard na gumagamit ng structured data para gawing mas malinaw at mas mabilis ang cross-border payments. Dahil dito, nababawasan po ang mga error at mas konti ang mga delayed transactions. Para sa mga bangko, ibig sabihin nito ay mas efficient na services at mas konting gastos sa manual investigations. Sa market perspective, kapag mas mabilis at mas malinaw ang bayaran, mas dumadami ang demand para sa digital liquidity solutions gaya po ng ginagamit ni XRP. Ngayon ay bakit po hindi gagawa ng token ang SWIFT? Ayan, pinili po ng SWIFT na hindi po sila gagawa ng kanilang sariling cryptocurrency dahil ayaw po nilang makipagkompetensya sa mga existing blockchain networks tulad po ng XRP Ledger. Sa halip ay gumagawa po sila ng orchestration layer, isang platform na kaya pong mag-coordinate ng transactions sa iba't ibang payment systems. Kabilang po ang instant payment networks, digital wallets at saka blockchain platforms. Sa ganitong paraan, naiiwasan po nila ang regulatory risk na kaakibat ng paglabas ng sarili po nilang token. Para kay XRP, magandang balita ito dahil mas bukas po si SWIFT sa paggamit ng third-party digital assets bilang bahagi ng kanilang ecosystem. Ngayon ay ano po ba ang epekto nito kay XRP? Para kay XRP, ito po ay isang malaking strategic advantage dahil ang XRPL ay ISO 222 compliant. Mas madali po itong i-integrate ng mga bangko na gumagamit ng SWIFT. Kapag pinili po ng mga bangko na gumamit ng XRP bilang liquidity bridge, tataas po ang demand nito at posibleng magkaroon ng sustained price growth. Pero kailangan pa rin po nating tandaan na compatibility. Yan, ang compatibility ay hindi pa ibig sabihin yan na ay adoption. Depende pa rin po ito sa resulta ng ongoing trials at regulatory approvals kung gaano po kabilis makikita ang malaking epekto nito sa presyo ni XRP. Ano naman ang market impact po nito ngayon? Sa short term, neutral po na mildly bullish ang epekto nito sa market. Hindi pa ito nangangahulugang tataas agad ang presyo ni XRP. Pero tinatanggal po nito ang isang malaking competition risk na kinatatakutan ng marami. Sa medium to long term, kung magtagumpay po ang digital asset trials ng SWIFT, maaari itong maging malaking tulong sa liquidity at adoption ni XRP. Ito po ay maaaring maging simula ng mas mataas na price support levels. Ano naman po ang susunod na dapat nating bantayan? Ang susunod po na kabang ay ang completion ng SWIFT ISO 222 migration at ang expansion ng kanilang digital asset trials ngayong taong 2025. Dito po natin makikita kung ano ang magiging role ng XRP sa ecosystem na ito. Kung makita po natin na kasama si XRP sa mga trial at successful ang mga ito, posible itong magdala ng malaking rally sa presyo. Ngayon, ang opinion ko naman tungkol dito ay napakalaking balita nito para kay XRP at sa buong crypto industry.
hindi po makipagkukumpetensya itong si SWIFT, kundi gagawa po sila ng paraan para maging mas open sa mga digital assets. Ito ang klase ng balita na nagpapakita po na papalapit na tayo sa mainstream adoption. Para po sa mga XRP holders, magandang indikasyon ito na ang kanilang hawak ay maaari pong maging mahalagang bahagi ng global financial system sa hinaharap.